File po tayo ng motion for reconsideration. Ayun po yung specific copy natin. Sinabi natin dito kung bakit dapat consider na National Board. Sabay-sabay tayo! Pilipino! Ano po sa tingin niyo po? Pilipino! National Board, hindi naman Pagkasa naman po tayo. Piyansa po tayo. Kung merits lang tayo, panalo tayo. Suportado tayo ng batas, mga saligang batas natin at saka jurisprudence ng Supreme Court at salita niya. Hindi naman ito bago, gaya nga sabi ng Atty. Edward, hindi ito bagong issue na decided na ito before. So, kumpiyansa kami na magiging itatama ng COMELEC yung kanilang naunang desisyon. Kumbaga yung mga documents po na pinadala natin, supportado po. Ito po ginawa po natin ngayon. Attorney, pakilinaw naman po, etong ngayon po, sino po talagang officially congressman pa rin po ngayon po? Ngayon po, hanggang alas 12 ng tanghali ng June 30, 2025, ang congressman po talaga ay itong Benny Abante dahil siya naman po ang na-elect noong 2022. No? Pero, pagtugtong po ng alas 12 ng tanghali ng June 30, 2025, 12:01, si Kong Joey Omina po ang magiging congressman. No? Maliban na lamang kung magdesisyon po agad ang COMELEC na ibasura ang ating motion for reconsideration. Pero kung wala pong mangyayaring ganon, si Kong Joey Uy po ay magiging congressman na pagdating ng June 30, 12:01. At matanong ko lang po si Councilor Christian Uy, ano po masasabi niyo sa mga supporters ni Kong Uy po? Nagpapasalamat po sa mga pinakita pong suporta through online at saka dumalo pa po ngayon despite the bad weather sa pagpapile po ng ating member. Attorney, nakipag-ayos po tayo ng vote for reconsideration. Mga ilan po ito, working days para ma-approve ang Salalay po yan sa COMELEC kung kailan po nila ito didesisyonan. No? By the way, gusto ko lang po linawin yung sinabi ko kanina na kung sakali na hindi tayo paboran ng COMELEC ay hindi magiging congressman si Kong Joey Uy. Hindi po pala ganoon sapagkat tayo ay maaari pang dumulog pa sa ating kataas-taas ng buhay. No? So, pag po nag-decide ng COMELEC and ma'am, ito po ay maaari pa natin yung pila sa Supreme Court natin. So may power pa rin po ba ang COMELEC right after matapos po ang June 30 po? Sa amin pong palagay ay wala na pong kapangyarihan pa ang COMELEC na din o desisyonan ang kaso na ito kapag lumagpas na ang 12:01 ng June 30 sapagkat maliwanag naman po na nakalagay sa ating saligang batas na ang ganito mga usapin ay dapat sinasampa sa House of Representatives Electoral Tribunal o HRET, no? Ang pagsapit ng June 30. So makakonsidered po talaga na si Kong Uy, pagtapos po ng June 30, na si Kong Uy ang magiging congressman. Opo. Attorney, ayon po sa Supreme Court, hindi po pwede mo po ang second placer, di ba? Opo, meron din. Sinama po namin yun sa ating motion for reconsideration na ang second placer ay hindi maaaring maupo dahil wala po itong basihan sa batas. Yes. Alam po ninyo kasi kapag tayo ay nag-i-eleksyon, bukod sa pagpili ng napupusuan natin ng kinatawan, ang pagboto sa isang tao ay nangangahulugan din na nire-reject ang katunggalin ng tao na yun. Yes. So, yung mga hindi pumoto doon, ibig sabihin, nire-reject nila yung hindi pinalad na kandidato. Ito po, Attorney.
Attorney, ano po ba ang matibay na ebidensya, mabigat na ebidensya dito na nagpo-complain dun sa ating respondent? Ngayon po, hindi ko alam kung ano ang kanilang mabigat na ebidensya. No? Kapagkat malinaw naman po, unang-una po sa procedure. Ang ginawa, ang nangyari po kasi dito ay dinigyan na void o cancel ng COP ni Bong Jovi. Pero alam niyo po, yung mga ganyang kaso, dapat po yan ay pinafile updated at 25 days after filing of COC. Dapat po, October pa o November pa po na-file yan. Pero sa pagkakataon ito, ang decision po nila ay i-file May 23, 2025 or na isang araw matapos ang election. So, kaya nga po nilaman din namin dito na tutusin, wala na po talaga mapangyarihan ng COMELEC para i-cancel pa ang COC. Kasi yung mga ganyang kaso sa bid, dapat pinafile po yan 25 days after filing ng COC. Ito po, after election naman. So, attorney, kahit wala pa pong final decision regarding this, si Kong Joey pa rin po ang Opo. Kasi po siya po ang pedok naman ng COMELEC. At alam niyo po, sa ating saligang batas din mismo, nakalagay po doon sa ating Article 9 na ang pasya ng COMELEC decision ay maaaring ilulog sa COMELEC EDTA. At sa rules of procedure po ng COMELEC, ang decision po ng division ay hindi nagiging final and executory kapag tayo ay nakapag-file ng timely for consideration. So ngayon po ang last day natin, ang nagawa naman po natin. Alam po ninyo hindi natin maaaring gawin. Sapagkat sa tayo po ngayon ay nasa ilalim na ng 1987 Constitution. At meron pong provision sa 1987 Constitution na ginawa para sa mga isinaharap under the 1935 Constitution. Ano po ang ibig sabihin doon? Dati pong 1987 Constitution nakalagay po doon na yung mga Pilipino na pinanganak na Pilipino ang ina pero foreigner ang tatay o Chinese, sila ay maaari mag-elect ng Philippine citizenship. Sa ilalim po ng ating 1987 mga provision, kapag po nag-elect ng Philippine citizenship, ay considered na natural born ang tao na ito. Nakapag-elect po ba ng Philippine citizenship si Kong Joey? Opo. Kapagkat sa tulad po ni Kong Joey, no, na naturalize ng kanyang ama kung siya ay minor, sinabi po ng ating Korte Suprema sa maraming kaso kapag ganyan ang sitwasyon, hindi kinakailangan ng formal election. Pwede ang informal election. Ang ginagawa po yan sa mga praktika na pagkaparehistro bilang botante o pagtakbo sa halalan. Eh si Kong Joey po, ilang beses na siya tumakbo sa halalan. May parehistro naman po siya bilang botante. At dito rin po siya nag-aral sa Pilipinas, dito siya tumira sa Pilipinas. Yan po ay formal election na nagawa naman nila. Kaya po, pasok na pasok po sa sinasabi ng ating Constitution. Dahil yung mga nag-elect ng Philippine citizenship ay deemed natural born Philippine citizen. Talaga niyo po ba, Tony, nilalawalaan ba ng COMELEC talaga yung the voice of the people is the voice of God? Ito po, yan po ay, yun pong, ang Latin na term po yan ay Vox Populi Vox Dei. Kung hindi ako nagkakamali, yan po ay nasa logo mismo ng COMELEC. Hindi naman pala eh. So, Joey tayo!